Umamin ang Pinoy na sangkot sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan na iniwanan nila ang mga bangkay. Nakita rin ang kanyang DNA sample sa mismong crime scene. Magandang araw ulit po sa inyo mga kaibigan. Ito po si Kath ng Kath Advices and Stories sa YouTube. Viral po ngayon ang balitang dalawa nating kababayan na babae at lalaki na nasasangkot sa pag-abandona ng dalawang bangkay na namatay na Japanese nationals. Kung totoo man talaga ito, kasi bawal po magbalita ng mga wala pang konkretong mga ebidensya. Nakakahiya po ito sa ating lahi, sa ating bansa. Tututukan po natin ang kung anumang progreso na magaganap sa kasong ito. Samantalang ang dalawa nating kababayan ay hindi naman pinapabayaan ng ating gobyerno. Sana nga ay matapos na ang problemang ito. Good morning po sa inyo, sir. Makikikamusta lamang ho kami dun sa lagay ng dalawang kababayan natin sa Japan na inaresto o naaresto po dahil sa abandonment. Yes, good morning, Connie. Ang latest information natin ay maayos naman ang lagay ng ating dalawang kababayan doon. Actually, kahapon, na bisita ng ating embassy sa police station si Hazel Ann. So binigyan lamang sila ng police ng very limited time. About 20 minutes lang yung panahon na binigay sa ating embahada. Pero nakausap naman nila at na-ascertain ang kalagayan niya. She already has a court-appointed lawyer. No, she assures her family that she is all right. And of course, she denies any involvement ito sa mga pangyayari. Umamin ang Pinoy na sangkot sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan na iniwanan nila ang mga bangkay. Nakita rin ang kanyang DNA sample sa mismong crime scene. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Siyempre, mag-isa akong babalik sa Japan wala akong kasamang Pinoy. So, ayan, samahan niyo ako sa mga gagawin ko dito. Setyembre noong nakaraang taon, pumunta sa Japan si Brian De La Cruz. Pagtatrabaho sa isang solar farm ang kanyang pakay roon. Pero nitong Lunes, inaresto siya ng Japanese police dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Siya ang kasama ng isa pang Pinay na si Hazel Morales na nakitang nasa crime scene bago at matapos ang krimen. Sa impormasyon mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio, inamin ni Brian na iniwan nga nila ni Morales ang labi ng mag-asawang Takahashi. Wala pa namang pag-amin na sila ang pumatay sa mag-asawa. Nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy na nakuha ng nagtatapon ng dugo ang damit malapit sa crime scene. Sa bahay na ito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, lumaki si Brian. Eksklusibo ring humarap sa News 5 si Lola Feli. Siya ang nagpalaki kay Brian. Hindi ako nakatulog ng tanan. Isipin mo, nasa malayong lugar. Walang kamag-anak. Sino magbibigay ng damit? Pagkain. Sino mag-aalala ron? Andito kami lahat. Hindi raw nila lubos maisip kung paanong masasangkot sa krimen si Brian. Hindi marunong makipag-away yan, hindi marunong makipag-kuana yan, inuman din, inuman doon, hindi. Andito lang siya talaga. Sumpaman, sinusumpa ko talaga. Hindi rin daw nababanggit ni Brian sa kanyang pamilya ang tungkol kay Hazel Morales. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nagsagawa ng DNA testing sa mga dugo na nakita sa crime scene. May mga dugo sa sahig na tumugma raw sa DNA sample ni Brian. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, nais ipaabot ni Hazel sa kanyang pamilya na maayos ang kanyang sitwasyon. She has her lawyer already. It's a court-appointed lawyer, and under Japanese law, the Japanese criminal procedure, they usually provide, top-notch lawyers, court-appointed lawyers. Nevertheless, she knows that the embassy is ready to provide another private lawyer, expenses paid by the government if she so desires. Bukas nakatakdang bisitahin ng ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo si Brian. Nag-abiso raw ang Japanese government na bawal munang tanungin ng mga Filipino official si Brian tungkol sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Sa ngayon ay yun po muna ang pwede nating ibahagi ng mga balita. At sabayan niyo po akong tutukan ang kasong ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Salamat.